Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 22 to 29, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mong makuha natin, is-punta lang kayo dyan sa pinaka-YouTube ko o kaya sa description below, makikita nyo dyan yung link ng aking FB. At lalagay ko rin dyan sa screen yung aking FB para hindi rin kayo ma-scam dahil yun ang gagaya sa akin. Okay? General reading, hindi mo ito personal reading ha, vice versa. Laging tatandaan na energy reading po tayo. 10, 10, 12, 15, 25, 27, Libra, Capricorn, Aries, Leo, and Aries. Connected ka sa mga number na ito o magkakaroon ka ng connection sa mga numerong ito o sa mga zodiac sign na ito. Okay? Okay, Gemini. Okay, na dito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na maaring na kakaroon or magkakaroon o iniisip, no? Magkakaroon o iniisip na gusto mo mag-transform o gusto mo yung mga bagay ka na gusto mo i-transform, baguhin, palitan, o may mga iniisip ka na mga bagay-bagay o sitwasyon this time, no? Ako nakikita sa iyo, pwedeng related yan sa kaperahan mo, sa business mo, sa trabaho mo, o sa mga tao na nasa paligid mo. O yung mga bagay na, o sitwasyon na you want to protect. Pwedeng yung sarili mo din, ano, pwedeng nahandon sa point na yon. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Nahandito rin yung point na sa iba sa inyo is maaari may mga pagbabago o may mga bagay kang gustong baguhin na tulad sabi ko transformation, di ba? May mga bagay ka na gustong baguhin yung cycle ng buhay mo, di ba? Mga routine, mga ganong sitwasyon sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, well, sa iba magkakaroon ng mga pagbabago, no? Transformation is coming. Yan, magkakaroon talaga ng transformation sa inyo. Handito rin yung point, may mga papers and documents. Ako nakikita, hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo yon na aayusin or marireceive or may mga speech ka or isusulat man yan. Pwedeng nandun sa point na yon. Makaka-receive ka daw ng news or messages, parang ganun. Ako na nakikita na maaring nandun sa point na magkakaroon ka doon ng doubt or magkakaroon ka ng mga worrying situation or pwedeng may isip mo, pwedeng may konting stress, ganyan. Medyo may anxiety, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng pag-aalala lang din para sa iba. No, ako nakikita sa iyo. And, or pwede rin kasi na, halimbawa, may makakausap ka, o kaya naman, may makikipag-communicate talaga sa iyo, na yun yung mararamdaman mo. Pwedeng nandun sa point na yun. O may mga iniisip ka na ganun yung mararamdaman mo. No? Yun ang nakita ko sa iba. Halimbawa, may iniisip ka na ibang tao, tapos ganun yung mararamdaman mo. O kaya may nakikipag-usap sa iyo, makikipag-usap ka, ganun yung mararamdaman mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa iba, sa inyo. Andito rin yung point na may mga tao na hindi maganda yung mga energy o yung energy, mga tao or may tao na hindi maganda yung energy pagdating sa'yo kasi medyo may konti mga paninira o may mga nasasabi talaga sa'yo o yung mga chismoso-chismosa dyan, mga ganong sitwasyon. Ano? Baka isa yon sa nakapagbibigay sa'yo ng stress or anxiety, diba? Or mga bagay lang na iniisip mo. And then also, yun nga, may mga small problem, may mga taong madadaldal, may mga times na medyo mababalisa ka, hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo, kung saan yan, no? Sa mga gagawin mo actually siguro. And then also, handun din yung point na may mga biglaang magaganap o mangyayari. Sa tingin ko hindi lang sa iba kasi maaring sa iyo o sa pamilya mo or pwede yung sinasabi na news messages or messages Bisaya. Messages or communication is maaring doon, maaring marireceive mo lang, di ba? Yun, nandun yung point na may mga warning lang naman yun. There's an accident. Ako na nakikita, medyo mag-ingat na lang din kayo. So, mag-ingat ka din sa mga salita mo, ganyan, sa mga action, movement, decision, sa mga sasabihin mo, sa mga, basta pananalita mo, ingat ka na lang din. And then also, yun nga, baka kung ano mga aksidente yan,
yan medyo baka maduguan ka or ano man yan. Pwedeng, marami kasi ibig sabihin na accident, pwedeng, there's a pain. Pwedeng maduguan ka or pwedeng may mga pain ka na maramdaman, either sa physical activity na ginagawa mo o sa mga tao na nasa paligid mo o sa mga bagay-bagay sa buhay, ano, pwedeng nandun sa point na yun. May mga doctor, hospital, check-up, or maintenance ako na nakita, and or surgery, no, sa iba naman sa inyo. Ako nakikita ito. Warning lang naman to, kaya medyo ingat ka na lang sa mga pwedeng situation na maging danger, mga situation na pwedeng hindi maging maganda yung outcome, yung mga situation na ikaka-messy, 'di ba? Ingat ka na lang din, ano. Yan. And then also, nandito rin yung point na pwede halimbawa may mga karelasyon, halimbawa may karelasyon ka, kapatid, anak, magulang, karelasyon, o kasama sa trabaho. Baka doon, isa doon sa kanila o sa paligid mo, isa sa kanila makakapagbigay sa'yo ng pain. Hindi ba siya sa maduguan ka is pwedeng yung mga sasabihin nila sa iyo, 'di ba? Yung mga comments nila sa iyo o kung ano man yung mga bagay, mga tingin nila sa iyo, baka gano'n, baka doon ka um, magkaroon ng pain. Pero hando naman yung point na malakas yung loob mo, no? Nakikita ko naman yung lakas ng loob mo, hando yung pagiging leadership mo sa nakikita ko sa iyo. And then also, ang nakikita ko rin naman is you are more on protecting yourself din or kinakailangan para sa iba. And then, hando na yung point na sa iba sa inyo, magkakaroon ng mga promises situation. Pwedeng marami ibig kasi sabihin ng promises. Pwedeng ikaw, you want to promise to yourself na ganito, ganyan, ganun, ganun. Mas magiging matibay ako, mas magiging malakas ako, mas magiging kung ano man yan. Or pwede rin naman na magpa-promise ka sa tao na who's connected sa iyo. Or may tao na magpa-promise pagdating sa iyo. Sana maging okay yung mga promises, ano? Yan. Eh, may mga kontrata ako nakikita sa inyo. Maaring magkakaroon ng mga signing contract, paghaba ng kontrata, or kung ano mga contract documents na yan na asikasuhin or ayusin mo, papers and documents. And handito rin yung point na may mga partnership, magkakaroon ng mga dealing situation, ganyan. Sa nakikita ko dito sa iba. Yun. Pero ang nakita ko sa'yo dito is may nagmamatiyag, ano? Maring ikaw yung nagmamatiyag o may tao nagmamatiyag sa'yo. Yun. Ang nakikita ko dito parang hindi ko alam kung may ililid ka or there's a leadership part kasi pagdating sa'yo, eh, no? Pwedeng may mga ililid ka or pamumunuan na sitwasyon o ikaw yung magdidesisyon na sitwasyon, may mga ganon para sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang sa matatalas ang dila, matatalas ang mga salita, masasakit magsalita or ikaw iwas din at sa mga matatala, yung mga mga matatalim na bagay, matulis na bagay, yan para hindi ka rin baka matusok ka, baka ma-corner ka ng mga corner na mga halimbawa, yung mga table, di ba? Yan, ingat ka na lang din ano sa iba sa inyo. Basta mag-ingat ka sa mga matutulis at matatalim na bagay. Yan. Baka mahiwa ka or ano man, maduguan ka nga. Okay, maaari nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyong mga number na ito. Ibig sabihin, your angel is try to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa'yo. Tatlo lang to, oh. Ibig sabihin na actionan mo to, ah. Kulang yan, oh. Okay, maaaring 0.5 is a completion but still handito 10 lang yan, kulang pa rin. Well, the 9.9, ito yung mga situation na yun nga, yung mga lesson learned mo from the past or mga matututunan mo this time, mga naging benefits or magiging benefits mo, ganyan, yung mga kung ano yung mga bunga. Sa iba sa inyo is try to reflect or kailangan maalala o alalahanin yung mga nakaraang sitwasyon para mas magkaroon ka ng mga lesson doon, ano, mag-pick up ka doon. Magkakaroon ng mga new beginnings, siguro iba sa inyo is yung mga ilelet ko na kayo or may mga bagay na matatapos na or maybe sa iba is changing is coming or change of situation or change of decision para sa iba. Andito na yung point na you are heading parang patungo ka doon sa right direction na na pupuntahan mo. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, ia-awake ka ni universe or ng mga angels mo sa isang bagay, isang sitwasyon. Ibig sabihin, ia-alignment or aalisin ka niya doon sa sitwasyon kasi para sa iyong tamang direksyon na dapat mong tahakin. May mangyayari sa inyong ganun, ano? Yan. Andito rin yung point na magkakaroon kayo ng mga spiritual development, no, sa iba sa inyo. Yan, may mga
magpa-prioritize na kayo o magpo-focus kayo sa mga creativity nyo, sa trabaho mo, sa mga pupukusan mo, sa mga bagong simula ng buhay mo or sa mga bagong gagawin mo o actionan mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And dito kasi 1-in-1, ibig sabihin action ha. Take it action. Andito rin yung point of fail or fun. Siyempre may mga failure situation din kasi yun yung mga failure situation na sinasabi dito na learning, no? Na kailangan mo talagang matutunan na sinasabi. Para rin dito sa spiritual growth o sa personal development mo. May mga tao na hindi mo may mga kasi 'di ba hindi lang naman kasi ikaw Gemini, may mga tao talaga na hindi nagiging same page but still makikita mo naman yung mga purpose mo doon or yung halaga mo, mas lalo mo makikita yung halaga mo sa sarili mo na okay, mas makikita mo sila na itong tao na to parang paulit-ulit na lang siyang ganito, ganyan-ganyan. Then doon ka matatauhan, doon ka mag-awake, 'di ba? It's good 'yun para sa iyo. And we have the ending and the beginning. 5-5 is a completion din kasi. The eye, candy. Intuition, trust your intuition. Inspire action. Ngayon talaga is may mga situation na medyo may inspire ka. Medyo energetic ka siguro this time. Mas focus ka ngayon sa sarili mo, sa mga art mo, sa pakikipag-socialize or pakikipagtungo sa iba, ganyan. There's a flow, potential, and romance. Get some fresh air or call some of your pals over. Baka may mga alis kayo, no? Take a look around you. There is so much nature beauty waiting to be discovered. Alam mo yung point na you need to expand yourself. Alam mo yung parang palawakin mo palalo yung karunungan mo, yung kaalaman mo, yung katalinuhan mo, maaring magaganon ka or pwede kasi na may mga new experience situation talaga na magaganap sa buhay mo. Kaya nang dahil doon sa sitwasyon na yon, sa pagbabago na yon, at sa bagong simula ng sitwasyon mo, mas lalawak ka doon. Mas mag-growth ka doon, ibig sabihin, no? Yan. Or you need mong i-discover yung mga bagay na yun para sa iba, no? And syempre, either will soon become involved in exciting new project. Uy, congrats! May mga new project na darating. Or you will go out on a date. Ayun lang. Either project ito or date, ano, para sa iba. Pero sana both na lang, ano, at least busy ka. Put your charisma to use everywhere. Spread your charm around. Ay, ang charming. Charming yan. Ibig sabihin magiging ano ka, tampulan. Tampulan ng usapan, tampulan, maraming mga matang makakapansin sa'yo, nakatingin sa'yo, nakamadjag sa'yo, nakaspy sa'yo, mga ganyan. Kung isa man sila or marami man para sa iba, pero may mga ganong sitwasyon, ano, sa iba sa inyo. Energy ni Gemini. Okay, when it comes sa iyong energy. Okay, sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is mas more kang magfo-focus this time sa sarili mo. Ganyan. Mas more kang magfo-focus sa sarili mo, tulad dito sa project mo, sa creativity mo, sa mga actionan mo this time, sa mga sisimulan mo this time, sa mga idea mo. Na doon ka sa point na iyon, ano. And then also, ang nakikita ko sa iyo, masaya yung energy mo, as in masaya siya, napaka very active. Yun nga lang, siguro, ang nakikita ko lang naman kasi dito, it's more on focus to yourself. Andun yung self-care, andun yung thinking of the future, or may mga bagay ka talaga na iniisip, at parang alam mo yung nagpupursige ka sa sitwasyon mo, naggagawin mo, or ginagawa mo this time kung ano mang aspeto ng buhay mo kasi nakikita ko yung actions. Handun na yung pagiging adventurous mo or may mga new venture situation or handun yung mga creativity. Kumbaga nahandun yung pag innovate ng mga bagay-bagay, ano, pag-upgrade ng mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. With happiness, ang nakita ko dito, handun rin yung point ng mga feeling recovery or feeling success in some aspect of your life, na doon din yung point na may mga siguro may mga celebrate or isa-celebrate na situation kung sa aspeto ng buhay mo. Pwede rin kasi yung mga bagay na ikinasisiya mo talaga yung ginagawa mo this time. Ano? May mga bagay o sitwasyon na ikinasisiya mo. Handa rin yung point of excitement siguro. Kung may nakakausap ka, may ginagawa ka, o may mga pinupukusan ka, o ano man yung mga bagay na yan, na na-excite ka, or
or makakaramdam ka ng mga excitement feelings, no? Para sa iba sa inyo. Tingnan natin. Parating. Okay, parating sa ay, ganun. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, may mga times daw na medyo sasakit yung likod mo, batok mo, balakang mo, balikat mo, ganyan. Bandang likod yung nakikita ko sa iyo, no? Medyo ingatan mo lang din yung sarili mo. Yung iba sa inyo, ano kayo, ingatan nyo yung sarili nyo. Hoping hindi lahat, ano, siguro kung medyo tumataba-taba na kayo, ganyan, you're going towards sa mga medyo pagtaba, siguro may mga bagay lang talaga kayo na kailangan nyo i-cut. Discipline lang din, ano, ang sinasabi. O kaya naman, baka naman din kaya nananakit yung mga likod kalamnan nyo, eh baka naman nag-exercise ka na talaga, may mga hard work or activity ka talaga na ginagawa para sa iba. And then also, parating sa iyo, ang nakikita ko dito is merong mga um, unexpected situation na maaring mas magiging busy yung iba or mas magiging busy ka na or may mga busiest situation na magaganap o mangyayari sa iyo sa nakikita ko dito. Andito rin yung mga unexpected na may mga times daw naman anak daw yung ulo mo o yung paa mo. Hindi ko lang alam kung night shift ka or kulang ka lang sa tulog, late ka na natutulog, pagising-gising, or maaga ka nagigising kasi may mga ganong situation. Baka isa rin yun na nakapagpapa-migraine sa'yo, palagi masakit ulo mo, o kaya minsan baka ma-insomnia ka or baka night shift ka lang din, ano, para sa iba sa inyo. And then, ingatan mo na lang din yung sitwasyon mo. Yan, may mga anxiety, depression, burden. Actually, sa iba, no, ako nakikita sa iba sa inyo. Sana wala kang sakit. Siguro kung may sakit ka, siguro mga ano lang yan, yung mga mild na ubo, sipon, lagnat, ganyan. Pero iba sa inyo, merong major na sakit ha. Kasi may nakikita akong ano, bato. Hindi ko alam kung bato yun or kidney or cancer eh. Pero, or bladder something, no? Medyo mag-ingat na lang din kayo. Basta parang matigas yung situation. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero mag-ingat kayo sa may mga taong may sakit ha. Or ikaw, kung may sakit ka, medyo ingatan mo yung sarili mo hangga't maaari magpa-check up ka, no? Magpa-doktor ka. And then also is, syempre, sasabihin mo, ate, wala naman akong sakit ngayon. Oo, wala ka pa sa ngayong sakit, diba? Pero you need to be very careful kasi this is a warning, no? Kasi once hindi ka nag-warning at hindi ka nag-cut ng mga bagay na dapat i-cut sa buhay mo is pwedeng you're going toward doon sa sitwasyon na yon kasi yun yung nakikita natin ha. Kaya mag-ingat ka na lang din. And then also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is magkakaroon ka, maring siya sa'yo or ikaw sa kanya kasi nahandun yung point na magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki or siya sa'yo, vice versa. Pwedeng may mga intense, lungkot, conflict, malaki o maliit yan, mga depression o hindi pagkakaunawaan maybe para sa iba or mga nadidepress ka doon. May mga heartache kasi ako nakikita sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may tao naman na magsisinungaling or may tao, either itong tao na to is magsisinungaling sa'yo or siya is ayaw kanyang kausapin, vice versa, no? Or ikaw ayaw mo siyang kausapin. Isang babae. Yun na nakikita ko dito. May babae ako nakikita. Actually, dalawa nga yung babae dito eh. Pero yun, no, may babae ako nakikita sa iyo na vice versa ha, yun. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo, may mga bagay ka na magkakaroon ka daw ng doubt. Pwedeng magkakaroon ka ng doubt sa mga actions mo, pursuing situation mo, sa mga project mo, creativity na gagawin mo, or sa mga makakausap mo. Pwedeng nahandoon sa point na yon. No, may mga lack of clarity, lack of idea, o lack of focus ka sa sitwasyon. No, ingat ka na lang din. Kung may mga bagay ka na talagang kailangan mong fokusan mo ha. Yan, basta wag ka lang mamimiss on information
Kasi pwedeng 'pag na-misinformation ka, naku, nakakahiya, 'di ba? Kailangan makita mo yung the fact ng situation. Kasi halimbawa, 'pag bigla kang bumanat ng salita tapos hindi mo na maalam yung pinag-ugatan ng sitwasyon, ay nakakahiya yun, 'di ba? Medyo ingat ka na lang doon sa point na yun, ano, sa part na yun. Sa iba sa inyo, yan, medyo iba sa inyo, medyo handun yung point lang din, siguro mas kasi may tao na medyo magiging cold sa'yo or may tao or ikaw yung magiging cold kasi may taong cold, eh. May taong cold, ikaw sa kanya or siya sa'yo or lahat dun lang yung point na medyo less yung, talking o yung pakikipag-usap or communication niya sa'yo or ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Meron akong gano'ng nakikita sa'yo. Yun. Baka manglalamig ka or siya manglalamig siya sa'yo, mga gano'ng sitwasyon, ano? Sa iba sa inyo. Okay, tingnan natin ang dapat iwasan. O yan, yung mga time na ano, gamitin nyo yung talino nyo, yung mind nyo, yung intellect nyo ha. Kasi may mga time daw na hindi mo talaga magagamit. Nako, sabi ko sa'yo, nakakahiya. Tingnan natin. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, isa yung mapanghinaan ka ng loob, no? Iwasan mo yun. Yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban, iwasan mo yan. Kung pwede man ngayon, bakit bubukas mo pa? Bakit sa isang linggo pa, di ba? Nandun lang yung point na yun. Tsaka iwasan mo rin, siyempre yung mga taong dominante, makipag-competitive ka sa mga tao, o makipagtalo ka kung kanino man, kung ano man yan, ganyan. Wala naman kasing pagalingan sa mundo. The more na mag-focus ka sa sarili mo, the more na magsasucess ka. Kasi para kung if ever na magkakaroon ka ng comparison, ay, ganyan-ganyan. Parang, okay naman yun, kasi may inspired ka. Kaso, syempre, mas magandang mag-focus ka sa sarili mo na i-grow. Parang, hindi ako magsasalita pero ipapakita ko na magsasucess ako. Yung mga ganong sitwasyon. Yung parang yun yung magiging ganti mo sa mga tao na nanglalait sa'yo. Yung gano'n. Okay, and then also, iwasan mo, siyempre yung hindi ka bumitaw o lumaya sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na medyo it's pointless. Alam mo yung point, halimbawa may ginagawa kang sitwasyon pointless yun. Halimbawa, nalulungkot ka. O kung may stagnant ka, sa tingin mo may mapatutunguhan ba yun? Wala. Di ba? Kung hindi ka mag-move on, sa tingin mo meron kang mapupuntahan? Wala. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan, ganyan, ang sinasabi niyo, kailangan mo bumitiw o lumaya sa mga bagay o sitwasyon na hindi makakatulong sa'yo, sa mga bagay o sitwasyon na wala namang kaganapan, mga ganyan. Andun yung point na iwasan mo, syempre, yung hindi ka makapag-focus, tulad ng sabi ko sa'yo is yung hindi mo gamitin yung intellect mo o yung mind mo, no? Sa mga bagay-bagay. Kung may mga bagay ka na talaga na kailangan mo i-let go, let go. Siyempre, sometimes you need to speak out or give your opinion na doon din sa point na yon sa nakikita ko dito. Alam mo, may tao ko nakikita dito na ano, either may makakalimutan kang bagay o sitwasyon, may kalimot situation kasi ako nakikita. Ganyan. Sa iba ha, hindi ko alam kung makakalimutin ka o may malilimutan ka. Ganyan. Ingat na lang din, ano. And then also, dapat mong iwasan mo yung hindi ka talaga sumubok ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, kailangan mo rin kasing sumubok. Ganyan. Yung malack of self-discipline ka, malack of control ka, o malack ka ng ambition sa buhay, kailangan kasi is always think positive. Tsaka iwasan mo rin yung mga selos-selos, ano, yan, o kaya makisawsaw sa mga bagay na, na mga hindi naman tama yung mga sinasabi, tapos sasawsaw ka pa. O wag na naman ikaw yung founder. Tsaka iwasan mo magpaabuso o mang-abuso ng tao, ha? Yan, basta do your purpose, wag mong gagawin yung mga bagay na wala namang purpose, ganyan. Palagi ka dapat na nandun ka sa purpose ng buhay mo o may mga bagay ka talaga na layunin this time, no? Kumbaga, kung ano yung naumpisahan mo, tapusin mo yun hanggang katapusan. Hindi yung nakakat siya, no?
Hindi yung tatalikuran mo na lang siya. Ganyan, no? Medyo iwas ka na lang din sa sitwasyon na yun. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini in love, please show me. Gemini in love. Vice versa tayo, energy reading. Okay, kung single ka, yung meron. Mayroon kang nakakausap or may nakapagpapasaya sa'yo, isa o dalawa, sa iba sa inyo, no? Pero alam mo yung isa dito, yung isa, either isa man yan or dalawa, kung dalawa yan, isa dito. Kung isa yan, ingat ka rin. Meron siyang unfinished business. Ibig sabihin, parang meron siyang tension na hindi na-resolbahan in the past, parang nandun sa point na yon. Sana naman hindi niya tinalikuran or sana naman hindi pa siya connected doon tapos nakikipag-usap na siya sa'yo, di ba? Yun ang masakit. Well, it's your choice. Nasa iyo naman yan. Parang LDR yung iba, no? Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi andun na rin kasi yung cheating, no? Nagkaroon din kasi ng cheating or isa talaga sa inyo is nag, nag-cheat talaga. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Nagkaroon ng attraction sa iba, naramdaman yung value sa ibang tao, kumbaga, alam mo yung point na nag-uusap lang sila pero na-attract. Alam mo yun, nandun sa point na yun. Yun na nakita ko sa kanya. Yun. Pero may konti siyang sa mga nagkahiwalay, may regret. Nagsisisi. No, nagkakaroon ng pagsisisi or nalulungkot o nakakaramdam ng lungkot kasi nandun yung pag-isolate na nakita ko. Parang they feel na relationship na sabi niya unfinished para sa akin yung relationship. Sana magkaroon kami ng recovery, sana maging okay ulit kami, sana kumbaga gusto pa niya ng one more chance situation. Yun na nakikita ko dito. Nagkaroon kasi siya ng awakening, no? Na parang na-awake siya dun sa situation sa pagkakahiwalay ng dalawa. And then also, kung kayo in a third party relation, alam mo in a third party relation, aware ka, alam mo na ganito. Pwede rin kasi na may kinakausap ka na rin, di ba? Kaya ganun yung sitwasyon or sa iba naman sa inyo, baka ikaw yung third party, di ba? Alam mo na situation. O kung ikaw yung gumagawa, alam mo rin. Yun na nakikita ko dito. Alam mo yung point na, na ipinaglalaban yung sitwasyon na kahit na alam niyang mali. Alam mo yung point na yun. Yun na nakikita ko dito. Well, choice mo pa rin yun. Oo, may malungkot. Sobrang sad kasi nag-feel talaga itong situation na to. Ang nakikita ko dito kasi is, maaring isa sa inyo is naghihintay na lang. No, umaasa pa rin, no, na sana maging okay ang lahat. Nandun sa point na yon. And then also, sa mga walang third-party relationship, there's a passion, attraction, and yun nga lang, may mga bagay lang din na nauulit or paulit-ulit would come in disconnection. Siguro, kapag medyo nag-aaway kayo, may mga konting frustration, di ba? May mga pag-isolate, may mga hindi pagkakasundo, mga gano'n. Pero kahit pa paano na pag-uusapan yung sitwasyon, yun nga lang, pabalik-balik lang, no, ang nangyayari sa inyo. But still, kahit na pabalik-balik o nagkakaroon man na hindi ng mga struggle when it comes disconnection, nagkakaroon pa rin naman ng kasiyahan, ng excitement o ng recovery when it comes in disconnection. Yun ang nakikita ko dito. It's good naman din yun. Medyo siguro baka mahaba lang din talaga yung pasensya ng isa sa inyo, no? Yun ang nakikita ko dito. Well, good naman yun. Pero, wag na mapaulit-ulit kasi minsan nakakapagod yan. Baka dumating yung time na isa sa inyo mapagod na. No? Baka matauhan yung isa sa inyo. Tingnan natin, money and trabaho. Ay, alam mo, meron pala akong nakita. May nakita ako, hindi ko alam kung ano. May mako-confine. Ma-hospital, check-up, doktor, parang ganun, maintenance. Yung tulad, nasabi ko na ata noong unang-una yun, ano, basta may mako-confine. May confine akong nakikita. Hindi ko alam kung ano yung magiging dalan kasi hindi ko siya na ano, pumasok lang siya sa ano, meron sa intuition ko. Okay, when it comes sa iyong money,
Sa iyong money is magkakaroon ng pagbabago dito or magkakaroon ng transformation. Ay well, sa mga wala mo ng trabaho. Sa mga walang trabaho, ang sinasabi dito is, syempre, mag-research ka daw or maghanap ka or pwedeng kung may tatanungan ka, yun, pwede. Ang nakikita ko rin dito sa iba sa inyo, baka sa isang malaking kumpanya kayong pamamasukan or sa isang sikat na kumpanya or pwede rin kasi with your own company or may mga social media platform kayo o networking. Sa iba naman is pwedeng sa mga related to a government, yung mga kapitan, mayor, hindi ko alam eh, wala kasi ako alam dyan eh. Alam mo naman na hindi ako bumoboto. Siyempre nasa Japan ako, hindi ako bumoboto. Yung mga ganoon, maaaring nahadon kayo sa point na yun na may mga papasukan kayong ganun, ano, yun. And then also, sa may mga trabaho naman, sa may mga trabaho is alam mo naman na hindi naman mawawala sa iyo yun na lahat ng ano talaga, eh, nakatingin sa iyo, no? Tinitingnan ka talaga at minamatsyakan ka na talaga nila o ini-spy ka nila anong ginagawa mo, kilos mo, sinasabi mo, mga ganyan, ano? Well, natural yan, hayaan mo sila. At least, di ba, sikat, sikat din. At least, nagsasayang at nagbibigay sila ng full of energy pagdating sa iyo. Alam mo yun? O, di ba? Mas maganda yun. Sa pera mo naman, magkakaroon ng pagbabago dito. Ibig sabihin, mas mararamdaman mo ngayon yung focus, yung katatagan, o yung stability when it comes to yung money. Ibig sabihin, magkakaroon ng transformation, pagbabago in a good way. Kasi sa iba is maaari magkakaroon kayo ng mga bagong project, o kaya iba is mas magiging busy kayo, o kaya is mahaba yung oras ng trabaho nyo, o kaya is mana-night shift kayo, mga ganyan. Mas magiging maganda ngayon ang iyong pera. Maaring iba sa inyo is na dun na kayo sa point na you are more on control and balance or may mga bagay na gagawin kayo mga multiple tasks o multiple priorities sa iba. Sa iba is maraming instant opportunities na darating sa'yo. As in instant siya na maaring yun yung makakatulong sa'yo para mas more kang mag-success sa iyong kaperahan. Yan, may mga movement, um, clear path situation ako pagdating sa destiny ng iyong pera. Kumbaga, it's more on growth yung nakikita ko sa iba. Yan. And then also, mas lalaya ka daw sa difficulties or sa mga hardship na nangyayari sa iyo pagdating sa pera. Ngayon, going toward ka na sa growth situation sa iba sa inyo. Yan. Kung dati, oo, meron nga kasi within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, maybe, mas mararamdaman mo yung pagbabago ng iyong kaperahan. Yun, may mga blessing kasi rin ako nakikita. Baka nga iba sa inyo, may mga new opportunities, new idea, project, ganyan. Kung andun na rin yung pagkocontrol mo situation. It's more on transformation. Kung inaakala mo na pabaksak, hindi eh. Hindi ko nakikita pabaksak siya. Medyo nagbabago lang siya. Yun ang nakikita ko dito. Pero ingat ka pa rin kasi syempre is hindi natin masasabi na pag na-disorganize ka, eh yun na nga. Ngayon, sa ngayon okay, may logic organize ka. Diba? Pero sa iba siguro may konting delay lang, no? May mga delay situation kasi ako nakikita sa iyo. Yun. Arigatou namaste, God bless.